Bawasan ang drama. Ang sabi sa Philippians 3 verse 13, "Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. To have a brand new year, accept the unbeautiful but unchangeable parts of your past and turn them into beautifying assets today." Hindi natin mababago yung tapos na, kaya dapat tinatanggap na lang, maganda man o hindi. Gamitin silang mga tuntungan para lalong tumaas ang pwedeng maabot at tulay para marating ang dapat puntahan. Consider all the pains, sorrows, and scars of life as badges of courage. Gawin silang mga medalya at tropeyo ng inyong tibay at patunay na pag-iingat ng Diyos sa inyo sa kabila ng mga sinuong niyong panganib sa buhay. These are proofs of God's sustenance, support, protection, and help. Kaya kung mas marami kayong pinagdaanan, mas marami kayong tropeyo na pwedeng i-display at gamiting guide para lalo pang maging matagumpay sa darating na panahon. Napakadaming pagsubok ng 2023. Hindi lang ng 2023, maging ng mga nakalipas na taon dahil sa pandemya. Pero ang sabi nga nila, there's light at the end of the tunnel. Kahit marami tayong hirap na pinagdaanan, tayo ay nawala ng mahal sa buhay dahil sa pagkakasakit noong panahon ng pandemya, ibinangon pa rin tayo ng Panginoon. We just need to hold on Him tighter. Mas paigtingin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Bawasan na yung mga drama na yan. Yung mga toxic sa ating buhay, kung pwede nating alisin at kaya nating alisin, alisin natin. Kahit na ano man yan, toxic na bagay, toxic na sitwasyon, toxic na tao, for your own sanity, for your own peace of mind, alisin nyo sila sa buhay nyo para mas gumaan-gaan ang inyong pamumuhay at ang inyong pag-iisip, pati na rin ang inyong puso. Gamitin nating guide yung ating mga napagtagumpayan na pagsubok. Wala nang tuos-tuos at paghihiganti kundi pagpapatawad na lang. Mahirap magpatawad pero mas mahirap ang hindi magpatawad. Nakakapagod magpatawad pero lalong nakakapagod ang magtanim ng galit sa puso dahil ikaw din ang malalason ng galit na yan. Pagka kayo yung nagpapatawad, kayo ang may kontrol. Para sa inyo rin yan. Para sa inyong peace of mind. Forgiving is doable by you alone dahil hindi mo kailangan ang consent at cooperation ng iba. Kahit hindi sila humingi ng tawad, kung ikaw ay mapagpatawad, para din gumaan ang iyong pakiramdam, patawarin mo na. To have a happier new year, minimize your drama over the past. Pag-aralan, suriin, pulutan ng aral, pero huwag iyakan ng iyakan at balikan ng balikan. Huwag nang kalkalin yung mga sugat na naghihilom at baka dumugo na naman at muling sumakit. Pagalingin na yan kasi sayang ang bawat sandaling inuubos nyo sa paglingon sa isang masakit na kahapon. Nasasayang yung today at yung pwede pang magawa bukas. Happy New Year and may we all have a prosperous 2024. God bless us all.